Alam ng Diyos ang lahat at kasama na rito ang iyong mga luha at kalungkutan. Ang katotohanan na walang gumagana sa iyong buhay ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay bingi at ignorante. Ito ay isang senyales na ikaw ay dumaraan sa isang season. Sinasabi ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes na may iba't ibang panahon ng buhay. May panahon para umiyak. Ngunit ang ibig sabihin ba nito ay walang plano ang Diyos na punasan ang iyong mga luha? Siyempre hindi. Alam niya at gusto niyang wakasan ito ngayon. Sinasabi niya sa iyo ngayon na tapos na ang panahon ng iyong pagluha. Kung naniniwala ka, i-type ang "naniniwala ako" sa mga komento. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Maaari mo ring i-on ang notification bell para makatanggap ng mga notification tungkol sa mga bagong post. Pagpalain ka ng Diyos. Nag-aalala ang Diyos kapag nakikita kanyang lumuluha. Nang umiyak sina Marta at Maria pagkamatay ni Lazarus, napaiyak si Jesus sa kanilang mga luha. Sa tingin mo ba hindi ka kasing halaga nila? Ikaw ay mahalaga sa Diyos. Ang mga gabing walang tulog, ang tahimik na hikbi, at ang mga peking ngiti ay hindi nakaligtas sa mata ng Diyos. Gusto na niyang tapusin ito ngayon. Ngayon, sa video na ito, may isang mensahe ang Diyos para sa iyo. Sinasabi niya, aking wawakasan ang iyong mga luha at bibigyan kita ng malaking kagalakan. Nais ng Diyos na mamuhay ka ng may kamalayan na siya ay kasama mo. Ngunit paano mo malalaman kung pinatapos na ng Diyos ang iyong mga luha? Huwag mag-isip ng husto. Malapit mo nang makuha ang iyong mga sagot habang tinutuklasan namin ang 4 na palatandaan na nagpapakita na tinatapos na ng Diyos ang iyong panahon ng pagluha. Numero 1, hindi may paliwanag na kagalakan at kapayapaan. Nangyari na ba sa iyo na habang nag-aalala ka tungkol sa isang bagay, bigla kang nakaramdam ng kapayapaan at kalmado? Ang nangyari sa sandaling iyon ay paraan ng Diyos para sabihin sa iyo na siya ay kasama mo. Ang sabi ng Biblia sa Juan 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay sa inyo ang gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Nang iiwan ni Jesus ang kanyang mga disipulo, sinabi niya ito sa kanila bilang paalala ng kanyang presensya sa mahihirap na sitwasyon. Sa katulad na paraan, sa tuwing nakikita mo ang iyong sarili na nakararanas ng banal na kagalakan at kapayapaan na hindi mo maipaliwanag, ito ay tanda ng presensya ng Diyos. Kung minsan, kapag nakita ng Diyos na nababalot ka sa iyong kalungkutan, ipinapaalala niya sa iyo ang kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang kapayapaan. Ngayon, sinusubukan ng Diyos na sabihin sa iyo na huminto sa pag-iyak. Nais niyang makita mo ang higit sa iyong mga luha. Nais niyang makita mo ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa iyo. Sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay malapit sa mga broken-hearted. Nakikita niyang nadudurog ka sa pagkawala ng iyong anak. Bakit naniniwala na ang Diyos ay tahimik? Hindi siya. Siya ay nagpadala sa iyo ng mga senyales sa pamamagitan ng kanyang banal na kapayapaan at kagalakan. Sa tuwing nalulungkot ka at nagsimula kang makaramdam ng kapayapaan at kalmado sa iyong puso, huwag iwagayway ito at huwag pigilan. Ito ay isang tanda mula sa Diyos. Salamat sa Kanya at nagsimulang sumayaw. Kahit na hindi ito makatuwiran sa iyo, magalak ka sa harap ng Diyos. Maaaring iyon lang ang kailangang gawin ng Diyos para baguhin ang iyong kwento. Naaalala mo ba ang kwento ni Haring Jehoshaphat? Si Jehoshaphat ay pinadalhan ng mga liham ng digmaan, at sapat na yon para lumuha siya. Sa mabigat na puso, pumunta si Jehoshaphat sa Diyos at ibinuhos ang kanyang sakit sa Diyos. Hulaan mo kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos sa kanya na magtalaga ng mga mang-aawit sa harapan ng digmaan. Parang katawa-tawa, tama? Bakit sasabihin ng Diyos kay Jehoshaphat na magtalaga ng mga mang-aawit kapag sila ay nasa bingit ng pagkawasak? Ngunit iyon lang ang kailangan ng Diyos na gawin nila para mabigyan sila ng tagumpay. Sa parehong paraan, ito ba ay katawa-tawa sa iyong pandinig na hinihiling sa iyo ng Diyos na purihin siya?
Huwag mag-alinlangan. Sige at purihin siya. Ang banal na kapayapaan at kagalakan ng Diyos ay hindi kailanman isang pagkakamali. Ibinibigay niya ito sa kanyang mga tao sa tuwing kailangan nila ito. Kapag sinimulan mong madama ito sa iyong puso, ito ay isang malinaw na senyales na ang Diyos ay kasama mo at dinadala ang iyong sakit sa lalong madaling panahon. Kaya, punasan mo ang iyong mga luha. Ang iyong sagot ay nasa daan. Ano pang palatandaan ang dapat mong abangan? Bilang 2, mga hindi inaasahang pinto. Ang isang paraan ng paglulunsad ng Diyos sa kanyang mga anak sa isang bagong panahon ay sa pamamagitan ng hindi inaasahang bukas na mga pintuan. Kapag nais ng Diyos na wakasan ang iyong mga luha at kalungkutan, siya ay palaging magbubukas ng magagandang pintuan para sa iyo. Halimbawa, pagkatapos makulong si Joseph, nag-isa na lang siya. Ito marahil ang pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay, ngunit ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Ang Diyos ay nagpaplano kung paano niya dadalhin si Joseph sa palasyo. Mga minamahal, alam mo bang mahal na mahal ka ng Diyos, kaya may plano siyang wakasan ang iyong pagdurusa. Sinabi niya sa kanyang salita na siya ay may dakila at magagandang plano para sa iyo. Maaari ka na ngayong maging tulad ni Joseph, na nasa bilangguan na walang pag-asa at liwanag. Ibig bang sabihin ay kinalimutan ka na ng Diyos? Hindi pa niya ginawa at hindi niya gagawin. Ang ginagawa niya ay gumagawa siya sa mga paraan para sa iyo na hindi mo naisip. Inilabas ng Diyos si Jose mula sa bilangguan patungo sa palasyo. Gumawa siya ng paraan para sa kanya at binago ang kanyang buhay. Ang biglang makakita ng bukas na pinto sa paligid mo ay isang magandang senyales na ang Diyos ay tunay na gumagawa sa likod ng mga eksena para sa iyo. Ito ay maaaring isang biglaang pagtatrabaho sa trabaho, isang promosyon na hindi mo inaasahan, o isang relasyon na hindi mo inakala na gagana. Maging sensitibo sa sandaling iyon. Tanungin ang Diyos kung ano ang gusto niyang gawin mo sa mga pagkakataong iyon. Tanungin mo siya kung gusto niyang mauna ka. Bakit? Minsan ang dyablo ay maaaring maakit ka sa mga bitag sa pagbabalakayo ng mga pagkakataon kapag nakita niya kung gaano ka kadesperado. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na dapat mong alisin ang bawat bukas na pinto. Minsan sadyang akay ng Diyos ang mga tao papunta sa iyo para tulungan ka. Maaaring dumating sila bilang mga kaibigan o bilang mga taong magbibigay sa iyo ng mga ideya sa mga bagay na makakatulong sa iyo. At kapag binuksan ng Diyos ang mga pinto para sa iyo, walang sinuman ang makapagsasara nito. Ang aklat ng Apokalipsis 3:8 ay nagsasabing, "Alam ko ang iyong mga gawa. Tignan mo, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto na hindi maisasara ng sinuman. Alam kong kakaunti ang iyong lakas, ngunit tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinaila ang aking pangalan." Nakikita mo ba yun? Sabi ng Diyos, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto na hindi maisasara ng sinuman. Ito ay isang malinaw na palatandaan na ang Diyos ay tiyak na nagbubukas ng mga pinto at nagbibigay ng mga pagkakataon sa kanyang mga tao. Ano man ang lahat ng iyong pinagdadaanan sa sandaling ito, maging sensitibo, at ang iyong pamumuhay ay dapat na luwalhatiin ng Diyos. Mga minamahal, kapag hindi ka nabubuhay sa kasalanan, nagiging madali para sa Diyos na baguhin ang iyong buhay. Mahal ka ng Diyos. Gayunpaman, hindi niya nakikita ang kasalanan. At ayaw mong iwan ka ng Diyos, di ba? Kung mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Kanya, ang iyong sakit, paghihirap, at hamon ay hindi dapat maging dahilan para sa kasalanan. Matuto mula kay Joseph. Kahit na si Jose ay nasa ibang lupain at binihag, nang tuksuhin siya ng asawa ni Paraon na makipagsiping sa kanya, tumanggi si Jose. Tumakas siya kahit alam niyang may kahihinatnan sa kanyang mga aksyon. Maging tulad ni Joseph at itaguyod ang mga pamantayan ng Diyos hanggang sa wakas. Malapit na ang iyong umaga at malapit ka nang tumawa. Gayunpaman, huwag gumawa ng anumang bagay na sisira sa iyong patotoo. Kung ang sinabi ni Joseph sa asawa ni Paraon, malamang na hindi siya makapasok sa palasyo. Alam ng Diyos na kailangan mo ang mga promosyon.
Alam niyang kailangan mong bayaran ang iyong mga utang. Huwag humanap ng di makadiyos na paraan para magawa ang mga bagay-bagay. Ano mang gagawin mo sa labas ng Diyos ay magiging kapahamakan. Halimbawa, nang si Sarah ay gumawa ng maling hakbang sa pagpapakilala ng ibang babae sa kanyang asawa, halos mawalan siya ng titulo. Pinag-iisipan mo bang tapusin ang lahat? Mangyaring huwag. Dadalhin ng Diyos ang iyong mga solusyon sa lalong madaling panahon at nais mong maging kalmado. Hilingin sa Diyos na buksan ang iyong mga mata sa mga solusyon sa paligid mo. Maging sensitive ka rin. Hinding-hindi ka iiwan ng Diyos na napadpad. Punasan mo ang iyong mga luha at tanungin ang Diyos, Panginoon, anong bukas na pinto ang nasa paligid ko na hindi ko nakikita? Buksan mo ang aking mga mata, Panginoon. Iyan ang ginawa ng Diyos para kay Abraham. Nang papatayin na niya si Isaac, binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata sa isa pang alternatibo at ipinakita sa kanya ang lalaking tupa na nahuli sa kakahuyan. Ikaw naman, ano ang ipinapakita ng Diyos sa iyo na hindi mo pinapansin? Huwag hayaang matatakpan ka ng iyong mga kalungkutan at sakit upang hindi mo makita kung ano ang ginawa ng Diyos para tulungan ka. Suriing mabuti. Ipinakita sa iyo ng Diyos kung paano malaya mula sa adiksyon na yon na nagpapaluha sa iyo. Makinig sa kung ano ang sasabihin ng Diyos dito. Numero ng 3, kapag naunawaan mo ang dahilan ng iyong season. Lahat at anumang nangyayari sa iyo ay may dahilan. Kapag sinimulan ng Diyos na ihayag ang dahilan ng iyong pagluha, ito ay isang senyales na ang iyong panahon ay matatapos na. Ang Biblia ay nagpapaliwanag ng higit pa tungkol dito sa aklat ng Hebreo 5:7-8. Noong mga araw ng buhay ni Jesus sa lupa, nag-alay siya ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pag-iyak at pagluha sa isa na makapagliligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya ay dininig dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya ay isang anak, natuto siya ng pagsunod mula sa kanyang mga dinanas. Mga minamahal, iwaksi mo ang malademonyong kaisipang iyon na nagsasabi sa iyo na nais ng Diyos na magdusa ka dahil mahal niya ito. Hindi kailanman. Mahal ka ng Diyos. Gayunpaman, may ilang bagay na gusto niyang malaman mo sa pamamagitan ng iyong mga karanasan. Sinasabi ng Biblia na natuto si Jesus ng pagsunod sa pamamagitan ng kanyang mga pagdurusa. Anong mensahe ang sinusubukang ipaabot ng Diyos sa iyo? Iyan ang unang bagay na dapat mong hanapin na makuha. At hinding-hindi ka hahayaan ng Diyos na umalis sa isang panahon ng buhay hanggat hindi ka natututo. Kung napansin mo na ipinakita ng Diyos ang mga dahilan sa likod ng iyong mga luha, magalak. Ang iyong mga pakikibaka ay malapit nang matapos. Ang Diyos ay hindi isang masamang Diyos at ikaw ay mahal niya. Kaya tingnan ang iyong kasalukuyang mga pakikibaka bilang isang klase na kailangan mong kunin bago ka pumunta sa susunod na antas. Maaaring tinuturuan ka ng Diyos ng pasensya ngayon. Bakit sa tingin mo lahat ng tao sa buhay mo ay lumalaban sa iyo? Malamang na gusto ng Diyos na mag-isa ka para makausap ka niya. Sa mga oras na maaari kang maging abala sa mga aktibidad at pang-araw-araw na gawain na hindi mo namamalayan na itinulak mo na ang Diyos. Maaaring magpahinga ang Diyos sa iyong mga nakaplanong aktibidad upang makuha niya ang iyong atensyon. Nang kailanganin ng Diyos na ibigay ang malalaking responsibilidad kay Moises, inihiwalay niya siya sa kanyang pamilya. Sa ilang sandali, nag-iisa si Moises, ngunit kasama niya ang Diyos. Naaalala mo rin ba ang kwento ni David? Inihiwalay siya ng Diyos sa kanyang mga tao. At ilang sandali, si David ay nasa ilang. Umiyak ba siya? Hindi. Siya ay abala sa pagkuha ng inspirasyon mula sa Diyos at sa pagsusulat ng mga malambing na kanta. Ang mga compilation ng mga awit na iyon ay tinatawag nating aklat ng mga awit ngayon. Hindi nakuha ni David ang mga kantang ito habang siya ay nakaka-relax at masaya. Nakuha niya ito habang nagsasanay bilang pastol. Ano ang ipinapakita ng Diyos sa iyo? Alam mo ba na maaaring ginagamit ng Diyos ang kasalukuyang circumference bilang isang mensahe para sa isang tao? Bago mo sisihin ang Diyos sa iyong mga luha, tanungin mo siya kung ano ang sinusubukan niyang ipaalam sa iyo.
Kapag nakita mong tinuturuan ka ng Diyos ng pagpapatawad, hindi paghihiganti, sa pamamagitan ng mga pagtataksil na iyon, madali mong malalampasan ang iyong nasaktan. Ang kalungkutan at sakit ay hindi kailanman nais ng Diyos para sa iyo. Gayunpaman, kung kailangan mong dumaan sa mahihirap na sitwasyon para makuha ang kanyang mensahe, hindi siya magdadalawang isip. Ang iyong mga reaksyon sa mga hamong ito ang magpapasya kung hanggang saan ka dadalhin ng Diyos. Bago mamatay si Moises, nagpadala siya ng 12 espiya upang tiktikan ang lupain ng Kanaan dahil ipinangako ng Diyos sa kanila ang lupain. Pagbalik nila, may dala silang nakakatakot na balita. Gayunpaman, bumalik ang dalawa na may magandang balita. Ang isa 0 pa ay hindi nakapasok dahil sa takot. Gayunpaman, ginawa ng Diyos sina Joshua at Caleb, ang 2 espiya na nagdala ng magagandang ulat, upang tamasahin ang lupang pangako. Ano ang iyong reaksyon sa iyong kasalukuyang mga hamon? Sisihin mo ba ang Diyos, o matututunan mo ba ang lahat ng kailangan niyang ituro sa iyo? Alam mo ba na kung minsan ay tinuturuan ka ng Diyos ng pagpapakumbaba sa iyong mga hamon? Maaaring binubuksan niya ang iyong mga mata upang makita na siya ang dakilang Diyos at walang sinuman ang nakahihigit sa Kanya. May plano at layunin ang Diyos sa likod ng lahat ng Kanyang ginagawa. Gusto mo bang marinig ang huling senyales na nagpapakita na pinatapos na ng Diyos ang iyong mga luha? Patuloy na manood. Bilang 4, ang Diyos ay nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Ang mga panaginip ay hindi lamang kathang-isip ng iyong imahinasyon. Sila ang paraan ng Diyos sa pagsasalita sa Kanyang mga anak. Sa tuwing mayroon kang mga panaginip kung saan nakikita mo ang iyong sarili na nagagalak at masaya, huwag ipagpalagay na ito ay isang pantasya. Ito ay hindi. Malakas na mensahe ng Diyos na ang iyong mga luha ay papawi na. Maraming pagkakataon kung saan nakipag-usap ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng panaginip. Ang isang halimbawa ay ang pakikipagtagpo ni Jacob sa Diyos. Nang siya ay tumatakbo at nag-iisa, nakilala siya ng Diyos sa isang panaginip at doon nakita niya ang mga anghel na umaakyat at bumababa. Kahit na natutulog siya, sinisikap ng Diyos na sabihin sa kanya na kasama niya siya. Hindi ba't napakahusay na ginagamit ng Diyos ang lahat ng paraan para lamang makipag-usap sa iyo? Ang panaginip ni Jacob ay nagpasaya sa kanyang puso at nagtayo siya ng altar para sa Diyos. Ikaw naman? Ilang beses nang ipinakita ng Diyos sa iyo ang mga pangarap ng kaunlaran at pag-unlad, at nadama mo na ang iyong pagdurusa ay nakikipaglaro sa iyo. Ngayon, pinapanood ka ng Diyos sa video na ito para palayain ka sa mindset na yon. Hindi nalulugod ang Diyos sa paglalaro ng iyong isip. Hindi siya magpapakita ng kadakilaan sa iyong panaginip kung wala siyang planong gawin yon. Sasabihin lang niya sa iyo kung ano ang nakatakda niyang gawin. Makapangyarihan ang iyong mga pangarap, seryosohin mo ito. Kahit na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay ganap na kabaligtaran ng kung ano ang ipinapakita ng Diyos sa iyo, huwag mong palampasin ito. Halimbawa, maaaring nag-aalala ka tungkol sa pagkabangkarote at ipinakita sa iyo ng Diyos ang isang panaginip kung saan nagmamaneho ka ng mga kakaibang sasakyan. Nakakatuwa, tama? Ngunit ito ay isang mensahe para sa Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Hinding-hindi siya makakapagsinungaling. Bukod sa iyong mga pangarap at pangitain, maipapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang plano sa pamamagitan ng mga tao. Maaari kang lumabas sa simbahang iyon at may lumapit sa iyo at sasabihin sa iyo na mahal ka ng Diyos. Huwag panghinaan ng loob. Ibig sabihin mahal na mahal ka ng Diyos, kaya nagpapadala siya ng mga tao sa iyo. Minsan maaari kang nasa simbahan at lahat ng sinasabi ng pastor ay tungkol sa iyo. Yakapin ito ng may kagalakan at kagalakan. Alam mo ba na ang panonood ng video na ito ay isa pang senyales na tinatapos na ng Diyos ang iyong panahon ng pagluha? Sinadya kanyang makipag-ugnayan sa video na ito sa puntong ito ng iyong buhay. Sinasabi ng Biblia na iniutos ng Diyos ang mga hakbang ng matuwid. Lagi kang dadalhin ng Diyos sa tamang lugar at tamang oras sa lahat ng oras. Alam niya kung ano ang kailangan mo at kung kailan mo ito kailangan.
Maaaring ang radyo na iyong tinitingnan ang nagsasalita tungkol sa iyong sitwasyon. Makinig ng mabuti at pakinggan kung ano ang sinasabi. Mga minamahal, ngayong alam mo na ang iba't ibang senyales na nagpapakita na pinaalis ng Diyos ang iyong mga luha. Kailangan mong malaman kung ano ang kailangan mong gawin sa panahong ito upang hindi mo makaligtaan ang pambihirang tagumpay sa hinaharap. Una, pag-isipang mabuti ang mga pangako ng Diyos. Ano ang mga bagay na sinabi sa iyo ng Diyos? Ito ang tamang oras para pag-isipan ito. Sinasabi ng Biblia na kung paanong iniisip ng isang tao sa kanyang puso, magiging ganoon siya. Kapag mas nagninilay-nilay ka sa mga pangako ng Diyos, nagiging mas madaling labanan ang negativity. Halimbawa, kapag ang dyablo ay dumating na may mga kaisipang tulad ng, ikaw ay hindi sapat. Ang iyong buhay ay isang gulo, itinataas mo ang iyong pagtatanggol sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa mga dakilang pangako ng Diyos para sa iyo. Makinig sa isa sa gayong mga pangako sa aklat ng Jeremias 20:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon. Plano para i-prosper ka at hindi para saktan ka. Plans to give you hope and a future. Nakita mo ba na sinabi ng Diyos na mayroon kang hinaharap? Ito ay sapat na upang makaligtas ka sa mahihirap na panahon. Mga minamahal, kapag hindi mo alam kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo, ang depresyon ay magkakaroon sa iyo. Hindi ka nagkakamali. Huwag kang maniwala sa kasinungalingang iyon. Mahalaga ka sa Diyos at solusyon sa mundo. Mga minamahal, sa panahong ito ng mahirap na panahon ng iyong buhay, maupo at isulat ang lahat ng sinabi sa iyo ng Diyos. Huwag pigilan ang anumang bagay. Kung sinabi sa iyo ng Diyos na ikaw ay pinagpala, isulat ito at ipagtapat ito ng buong tapang araw-araw. Kapag tiningnan mo ang iyong sarili sa salamin, huwag makita ang isang basag at sira na tao. Sa halip, tingnan ang magandang nilikha ng Diyos at pahalagahan ang iyong sarili. Lalong uunlad ang dyablo kapag nagtapat ka ng mga negatibong bagay. Ang iyong mga pagtatapat ay maaaring maging iyong katotohanan. Halimbawa, pagkatapos ng kapanganakan ni Jabez, ang kanyang ina ay tumingin sa kanya at sinabi, "Ikaw ay isang anak ng kalungkutan." Maaaring ito ay parang mga salita lamang, ngunit iyon ang naging katotohanan niya. Hindi naging maganda ang buhay ni Jabez hanggang sa araw na humingi siya ng tulong sa Diyos. Iyan ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Sinasabi ng Biblia na ang kamatayan at buhay ay nasa dila. Alin ang aaminin mo sa iyong buhay ngayon? Binigyan ka ng Diyos ng mga dakilang pangako. Kahit na ito ay maaaring tumagal, ito ay tiyak na mangyayari. Naaalala mo ba na minsang nangako ang Diyos kay Abraham ng anak? Natanggap ba niya ang bata kinabukasan? Hindi. Gayunpaman, nang maglaon ay natanggap niya ang pangako at naging ama ng maraming bansa. Huwag mawalan ng tiwala sa Diyos dahil ang mga bagay ay hindi gumagana sa ngayon. Malapit na itong magkaroon ng kahulugan. Minamahal, isa pang bagay na dapat mong gawin ay ang manalangin ng higit pa. Hindi mo kayang magbiro sa iyong buhay panalangin. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Santiago 5:16, kaya nga, ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Nakikita mo ba yun? Ang huling bahagi ay nagsasabi na ang iyong panalangin ay makapangyarihan. Sinasabi ng Biblia na dapat kang manalangin ng walang tigil sa panahong ito ng iyong buhay. Magdasal pa. Makipag-usat sa Diyos tungkol sa iyong sakit at kalungkutan. Hindi ngayon ang oras para tumakas sa Kanya. Hindi ito ang panahon para magbulong-bulungan at magreklamo tulad ng mga Israelita. Nais ng Diyos na kausapin mo at ibahagi ang iyong mga pasakit sa Kanya. Kailangan Kanyang lumikha ng oras para sa Kanya sa mga panalangin. Nang dumaan si David sa mahihirap na hamon, humingi siya ng tulong sa Diyos. Alam mo ba na si Jesus ay sumigaw sa Diyos para sa tulong sa isang punto ng kanyang buhay din? Bakit kailangan mong magpigil? Hindi mo ginugulo ang Diyos. Talagang gusto niyang marinig mula sa iyo. Mahal ka niya at gusto niyang kausapin mo siya.
Kapag nakita mo ang Diyos bilang iyong Ama, nagiging madali para sa Kanya na tulungan ka. Halimbawa, kung dumaranas ka ng mahihirap na sitwasyon sa iyong buhay, mas madali mong kunin ang iyong telepono at tawagan ang iyong mga magulang, tama ba? Bakit hindi gawin ang parehong para sa Diyos? Ang linyang pang-emerhensya ng Diyos ay mga panalangin, at ito ay palaging magagamit at naghihintay para sa iyo na tumawag. Mga minamahal, bukod sa pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa iyong mga pasakit, ito ang oras na kailangan mong labanan ang dyablo sa mga panalangin. Sinasabi ng Biblia na hindi ka nakikipagpunyagi laban sa laman at dugo. Ikaw ay nakikipagpunyagi laban sa mga pamunuan at kapangyarihan. Ayaw ng demonyo na ngumiti ka. Hindi siya interesado sa iyong kagalakan. Gusto niya lang umiyak ka sa lahat ng araw ng buhay mo. Nang makita ng dyablo na ang lahat ng bagay sa buhay ni Job ay maayos, siya ay naglunsad ng isang pag-atake. Inalis niya ang lahat na pinagmumulan ng kagalakan kay Job. Huwag maging mangmang sa mga lalang ng dyablo at manalangin. Hilingin sa banal na espiritu na buksan ang iyong mga mata at ituro sa iyo kung ano ang kailangan mong ipagdasal. Kung nakakaramdam ka ng pag-udyok sa iyong puso na manalangin laban sa kaaway, mangyaring gawin. Maglaan ng dekalidad na oras para sa mga panalangin at utusan ang dyablo na umalis sa iyong mga gawain. Kapag ginising ka ng Diyos sa kalagitnaan ng gabi, huwag kang magmadaling matulog. Lumuhod at gumawa ng matapang na deklarasyon. Binigyan ka ng Diyos ng otoridad na gawin yon. Dagdag pa rito, ang panahong ito ng iyong buhay ang panahon na kailangan mong mag-aral ng Biblia ng higit pa. Ang sabi sa Joshua 1:8, huwag mong hayaang mawala sa iyong bibig ang aklat ng kautusan na ito. Pagnilayan mo ito araw at gabi upang maingat mong gawin ang lahat ng nakasulat dito. Kung magkagayon ikaw ay magiging masagana at matagumpay. Hindi ba dakila ang Diyos? Siya ay gumawa ng mahusay na mga probisyon para sa iyo upang makayanan ang bawat panahon ng buhay. Tingnan muli ang kanyang sinabi sa talatang iyon, sinabi niya na dapat mong pagnilayan ang salita araw at gabi. Alam ng Diyos na ang iyong tagumpay sa buhay ay nakatago sa kanyang salita, at ipinapaalala niya sa iyo ngayon na maglaan ng oras sa pag-aaral ng kanyang salita. Mga minamahal, mas malalaman mo kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo kapag pinag-aralan mo ang kanyang salita. Laging lumikha ng oras upang pag-aralan ang salita ng Diyos. Isa sa mga bagay na makakatulong sa iyo sa pagkamit nito ay ang paglikha ng isang pang-araw-araw na schedule na tutulong sa iyo na lumikha ng oras para sa Diyos. Mga minamahal, kapag inuna mo ang oras na ginugugol mo sa pag-aaral ng iyong Biblia, madali mong malalampasan ang bawat hamon. Itinala ng Biblia na noong narito pa si Jesus sa lupa, palagi siyang gumugugol ng kalidad ng oras kasama ang Diyos bago magbukang liwayway. Bakit ka masyadong abala para gumugol ng oras sa Diyos? Hindi mo ba siya namimiss? Hindi mo ba namimiss ang mga sandaling nakakausap mo ang Diyos tungkol sa lahat ng bagay na bumabagabag sa iyo? Namimiss ka ng Diyos at gusto niyang marinig muli mula sa iyo. Ngayon, kailangan mong alisan ng alikabok muli ang iyong Biblia, buksan ito, at sabihin sa Diyos, Ama, ako ay bumalik at handa akong pag-aralan ang iyong salita. Turuan mo ako ngayon. Mas lalakas ka kapag alam mo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa sitwasyong iyon. Gumugol ng mas maraming oras sa pagtatanong sa Diyos tungkol dito. Pumunta para sa mga personal na retreat kung saan maaari kang mag-aral ng iyong Biblia at manalangin. Mga minamahal, hindi ito ang oras para tumakas sa Diyos. Ito ang panahon kung kailan kailangan mong lumapit sa Diyos at sa mga tao ng Diyos. Pumunta para sa mga pag-aaral sa Biblia kung saan maaari kang matuto ng higit pa at magtanong. Sumali sa mga espiritual na grupo na magpapatibay sa iyong pananampalataya sa Diyos. Mga minamahal, tapos na ang panahon ng iyong pagluha, at bibigyan ka ng Diyos ng isang malaking patotoo na magpapatawa sa iyo. Habang pinapanood mo ang video na ito hanggang sa huli, kailangang ibigay ang lahat ng iyong mga pasanin sa Diyos. Buksan ang iyong puso habang sama-sama tayong nananalangin. Ama, nagpapasalamat ako sa lahat ng iyong ginagawa para sa akin. Salamat sa iyong mapagmahal na kabaitan.
Ilang beses mong pinakita sa akin na mahal kita. Salamat, Ama. Ngayon naaalala ko lahat ng ginawa mo para sa akin. Sinasabi ng iyong salita na nagmamalasakit ka sa akin at ang mga iniisip mo para sa akin ay maganda. Salamat sa maganda at mapagmahal na mga plano, Panginoon. Ama, ngayon ay humihingi ako ng iyong kapatawaran. Maraming beses akong nalulula sa lahat ng nangyayari sa paligid ko at nakakalimutan ko ang mga bagay na binalak mo para sa akin. Ikinalulungkot ko, Panginoon. Ikinalulungkot ko na hinayaan ko ang aking sakit at kalungkutan upang makalimutan ko ang iyong kabutihan. Minsan may mga masasamang pag-iisip na pumapasok sa isip ko na nagdududa sa kapangyarihan at pagmamahal mo sa akin. Pinagsisisihan ko iyan ngayon, Panginoon. Ngayon hinihiling ko ang iyong biyaya at lakas. Lord, sa puntong ito ng buhay ko, pagod na ako. Kailangan ko ng tulong mo. Sira na ako. Panginoon, walang gumagana para sa akin. Nawawala na ang buhay ko. Wala na akong hawak sa buhay ko. Kailangan kong tulungan mo ako. Ama, kailangan ko ang iyong lakas upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay kasama ka. Kung hindi ka tumulong, malalagpasan ako ng lahat ng problema ko. Ama, sa video na ito, nalaman kong hindi ka natutuwa sa aking mga luha. Lord, kailangan ko ng mga sagot. Kailangan ko ng mga solusyon. Gusto kong baguhin mo ang sitwasyon ko. Gusto kong punasan mo ang mga luha ko ngayon. Minsan, kahit na sinusubukan kong tumawa at magalak, nakikita ko ang aking sarili na malungkot sa loob. Wala akong matatakbuhan kundi ikaw. Tulad ni David, ikaw lang ang aking katulong. Ang bawat ibang tao ay nabigo sa akin. Iniwan ako ng pamilya ko. Mag-isa lang ako. Sa ngayon, ikaw na lang ang natitira sa akin. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, nangako ka sa akin na lagi mong sasagutin ang aking mga panalangin. Ngayon ay buong tapang akong dumarating dala ang aking mga hangarin sa puso dahil sa iyong mga pangako. Pare, natutunan ko rin sa video na ito na dapat akong mas mapalapit sa iyo sa mga mahihirap na panahon tulad nito. Tulungan mo akong gawin yon. Panginoon, tulungan mo akong mag-aral ng Biblia kahit na hindi ko ito gusto. Tulungan mo akong manalangin sa iyo anuman ang mangyari sa akin. Ama, ayokong ilayo ako sa iyong presensya ng aking mga problema. Sa tuwing nakikita mo akong naliligaw, Panginoon, ilapit mo ako. Tulungan mo akong manabik sa iyo araw-araw. Gaya ng mga usa na humihingi ng tubig, Panginoon, hayaan mo ang aking kaluluwa na mahalin ka. Ama, hinihiling ko na gawin mong mapagkukunan ng lakas sa iba ang aking kwento. Sa ngayon, alam kong walang gumagana, pero gusto kong baguhin mo ang buhay ko at gawing maganda ang kwento ko. Ayokong masiraan ng loob ang iba sa kasalukuyang panahon at pakikibaka ko. Sa halip, hayaan itong makaakit ng mga lalaki sa iyo. Naalala ko ang kwento ni Hannah at kung paano mo ginawang mensahe ang sakit niya. Ama, gawin mo rin ito sa akin. Lord, alam kong may dahilan ang sakit na nararamdaman ko. Buksan ang aking mga mata upang makita at malaman kung bakit ko pinagdadaanan ang lahat ng nangyayari. Lord, ayokong sisihin ka at ituro ng mga daliri ang pagbibintang sa iyo. Tulungan akong maging sensitibo upang malaman ang mensaheng sinusubukan mong ipasa sa akin. Ipaalam sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko sa panahong ito ng aking buhay. Ama, muli, nagpapasalamat ako sa iyong pakikinig sa mga hinahangad ng aking puso at para sa mga nasagot na panalangin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, ay type ang Amen sa mga komento. Huwag umalis nang hindi nagsusubscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagawa iyon dati. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Huwag kalimutang i-like at ibahagi sa iyong mga mahal sa buhay. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen.